bura na ang lahat. Ang bawat post sa Facebook, ang bawat ngiti sa litrato, ay pawang kasinungalingan. Nang makita ko ang mga resibo ng utang na nakatago sa ilalim ng kanilang designer bags, doon ko naintindihan. Ang pamilyang ito ay hindi naghahanap ng pagmamahal, kundi isang bangko na walang hangganan ang laman. Sa loob ng sarili kong tahanan, ako ang naging estranghero. Huwag mong asahan na ituturing kitang tunay na anak hanggat hindi mo napapatunayan ang halaga mo sa pamilyang ito. 50,000 piso buwan-buwan. Iyan ang kabayaran para sa kapayapaan mo rito, Katrina. Ang tinig ni Tia Belen ay parang talim na humiwa sa katahimikan ng kusina. Nakatayo ako sa harap ng lababo, hawak ang isang basang-basahan habang pinupunasan ang hapag na kanina ko pa inihanda para sa isang simpleng salo-salo. Ang aking mga daliri ay namumutla sa higpit ng pagkakahawak sa tela. Hindi ko napansin ang pagpasok nila dahil sa ingay ng radyo sa sala, ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay tumatagos sa aking dibdib na parang mga aspile. Sa sala, nakita ko si Katrina, ang kapatid ng asawa kong si Paulo. Nakaupo siya sa sopa, suot ang bago kong dress na kinuha niya sa aparador nang walang pahintulot. Hawak niya ang kanyang telepono, mabilis na nagtatype, marahil ay nag-a-update ng kanyang status tungkol sa isang buhay na marangya na hindi naman totoo. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin na umbok. Ngunit sa halip na bakas ng pagbubuntis, ang nakikita ko ay ang bakas ng kawalan ng kahihiyan. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Ang mga pagkaing iniluto ko, ang paboritong adobo ni Paulo, ay nakahain sa mesa, nagbabadyang lumamig. Ito dapat ang gabi para pag-usapan namin ang aming mga plano, ang aming pangarap. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naglaho sa isang iglap. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang bumigat. Tila ba ang bawat hininga ko ay may katumbas na pasanin. Binitawan ko ang basahan at bahagyang napaatras. Ang aking lalamunan ay tuyot. Tila may nakabara na kung anong mapait na bagay na hindi ko malunok. Si Paulo, ang asawa ko, ay nakatayo lang sa gilid. Nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang mga bulsa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong kung bakit hinahayaan niya ito. Ngunit ang tanging lumabas sa aking labi ay isang malalim at nangangatog na buntong hininga. Ang bawat detalye ng bahay na pinaghirapan naming ipundar, ang bawat piraso ng muebles na aming pinag-ipunan, ay tila biglang naging dayuhan sa aking paningin. Ang kanilang presensya ay parang isang aninong bumabalot sa bawat sulok ng aking mundo. Nilalamon ang anumang natitirang init. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pagtitiis? Hanggang kailan ko dapat ituring na obligasyon ang pagpapakain sa kasakiman ng iba habang unti-unti akong nauubos sa loob ng sarili kong tahanan? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Walang sagot, walang patutunguhan. Tumingin ako sa bintana sa kadiliman ng gabi at doon ko napagtanto. Ang laban na akala ko ay tapos na, ay nagsisimula pa lamang. Hindi pa man nakakaalis ang mga bisita sa aming sala, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Si Tia Belen, ang biyenan ko, ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin, habang si Katrina naman ay patuloy sa pag-scroll sa kanyang social media feed. Ang tanging tunog ay ang mabilis na pag-tap ng kanyang mga kuko sa screen ng telepono. Lumapit ako sa mesa upang ligpitin ang mga plato, ngunit marahas na inagaw ni Katrina ang isa sa mga baso. Ang pagbalya ng kristal sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang matalim na tunog sa katahimikan. "Huwag mong galawin yan, ate. Hindi mo ba nakikitang nag-o-organize ako ng gamit? Kailangan kong maging presentable para sa mga followers ko. Hindi ba sapat na pinapatira niyo kami rito? Pati ba naman pagliligpit ng plato? Gagawin mo pang issue?" Ang mataray niyang wika. Ang mga mata ay hindi man lang tumitingin sa akin. Tumingin ako kay Paulo
Umaasang may sasabihin siya, ngunit nanatiling nakatingin ang aking asawa sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa ilalim ng bigat ng sitwasyon. Ramdam ko ang pagkirot sa aking dibdib, hindi dahil sa masakit na salita ni Katrina, kundi dahil sa katahimikan ng taong dapat sana ay aking sandigan. Katrina, ang pagkain ay para sa hapunan nating lahat. Hindi ito palamuti. Mahinahon kong sagot, kahit na ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa galit. Hapunan? Sa tingin mo ba ay nakakabusog ang pagkaing ito? Sabat ni Tia Belen. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking braso ng napakahigpit, sapat para mag-iwan ng marka sa aking balat. Sa susunod na buwan, siguraduhin mong nakahanda na ang 50,000. Hindi namin kailangan ng adobo, kailangan namin ng pera. Ang pagbubuntis ni Katrina ay nangangailangan ng sustansya at ng kagaanan ng buhay. Huwag kang madamot, anak. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi matutumbasan ng kung anong simpleng lutuin. Ang bawat salita niya ay parang latay sa aking balat. Ang konseptong utang na loob ay ginamit nilang kadena upang itali ako sa isang sitwasyong wala akong labas. Ang aking mga kamay na nakakapit sa gilid ng mesa ay nanginginig habang pinipigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Tumingin ako sa paligid ng aming sala, ang mga gamit na aming pinagpaguran, ang mga pangarap na aming binuo, na ngayon ay tila ginagawang entablado ng kanilang kasinungalingan. Sa isang iglap, nakita ko ang pag-flash ng kamera ng telepono ni Katrina. Nakangiti siya sa harap ng salamin, hawak ang isang mamahaling bag na tila bago. Kahit na alam kong hiniram lang niya ito sa kapitbahay naming mahilig magpasikat. Ano pa ang itinatago nila? Hanggang saan ang hangganan ng kanilang pagpapanggap na sisira sa aming pagsasama. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aming silid. Iniwan silang dalawa sa sala. Ang pintuan ay aking isinara. Ngunit ang boses ni Tia Belen ay nananatiling malinaw sa aking pandinig. Patuloy na naglalabas ng mga utos, patuloy na nanunumbat sa aking asawa. Nang ilapat ko ang aking likod sa pader, doon ko napagtanto. Ang aking tahanan ay hindi na isang kanlungan. Ito ay naging isang bilangguan. At ang susi ay hawak ng mga taong ang tanging hangad ay ubusin ang anumang natitirang dignidad na mayroon ako. Lumipas ang mga araw na tila isang mabagal na pagbitay. Ang bawat paggising ko ay sinalubong ng amoy ng mamahaling pabango ni Katrina na humahalo sa hangin ng aming maliit na kusina. Isang amoy na nagpapaalala sa akin na hindi na ako ang nagmamay-ari ng espasyong ito. Isang hapon, habang abala ako sa paglilinis ng mga aparador sa garahe, hindi sinasadyang nahulog ang isang lumang kahon mula sa itaas. Sa loob nito ay ang mga resibo ng mga pinamili ni Katrina noong nakaraang buwan. Ang mga pangalan ng tindahan ay puro mamahaling butik sa mall. Ang bawat resibo ay nagpapakita ng halagang hindi kayang bayaran ng isang taong walang trabaho. Nang marinig ko ang yabag ng mga paa sa hagdan, agad kong itinago ang mga papel sa ilalim ng aking apron. Si Tia Belen ang bumaba. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, parang isang hawk na naghahanap ng mabibiktima. Ano ang ginagawa mo riyan? Tanong niya. Ang boses ay puno ng hinala. Masyado kang maraming oras para maghalongkat ng mga gamit na hindi sayo. Siguraduhin mong ang iniipon mong pera ay sapat para sa susunod na buwan. Huwag kang magkakamaling magtago ng kahit kusing. Hindi ako tumingin sa kanya. Yumuko lang ako at pinagpatuloy ang pag-aayos ng mga gamit. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis at malakas sa loob ng aking dibdib. Tia, sinusubukan ko lang po na maging maayos ang lagay ng bahay habang nandito kayo. Sagot ko, ang boses ay pilit na pinatatag. Maging maayos, ang kailangan namin ay sustansya. Ang pagbubuntis ni Katrina ay isang pagpapala sa pamilyang ito. At ang pagpapalang iyon
ay may kaukulang gastos. Ang sagot niya, habang hinahawakan ang kanyang kwintas na ginto, ang parehong kwintas na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang Pasko bilang regalo. Habang naglalakad siya palayo, narinig ko ang tawanan ni Katrina mula sa sala. May kausap siya sa telepono. Marahil ay isa sa kanyang mga kaibigang mahilig din sa party. Oo, dadating ang pera sa susunod na linggo. Ang kuya ko na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Marami pa siyang mapipiga sa asawa niyang sunod-sunuran. Ang boses niya ay malinaw, walang bahid ng pagsisisi, puno ng pagmamalaki. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na humahawi sa aking pagtitiwala kay Paulo. Si Paulo ba ang nagbibigay ng pera sa kanila nang hindi ko nalalaman? Ang ipon ba namin para sa aming kinabukasan ay unti-unti na nilang nilalamon. Naglakad ako patungo sa aming silid at dinampot ang aking pitaka. Nang buksan ko ito, nakita ko na lamang ang ilang pirasong barya. Ang aking ipon na dapat sana ay pambayad sa kuryente ay naglaho na. Ang aking mga kamay ay nanginginig nang hindi ko namamalayan at ang aking mga mata ay unti-unting lumabo dahil sa namumuong luha na pilit kong pinipigilan. Sa kabila ng pintuan, narinig ko ang pagbukas ng gripo sa kusina. Ang tuloy-tuloy na agos ng tubig ay tila isang musikang malungkot na sumasabay sa pintig ng aking sugatang damdamin. Hindi na ako makapaghintay na kausapin si Paulo. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang pagod sa kanyang mga mata, pag-uwi mula sa trabaho, ang aking mga salita ay tila nababara sa aking lalamunan. Hanggang kailan ko ba dapat tiisin ang ganitong klaseng pasakit? Kung ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagtitiis sa ganitong uri ng pang-aabuso, handa pa ba akong magpatuloy? Ang tanong na yon ay nananatiling walang sagot habang ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa aming tahanan, tinatago ang mga lihim na unti-unti nang sumisira sa aming buhay. Gabi na. Ang tanging liwanag sa loob ng aming silid ay nagmumula sa mahinang ilaw ng lampshade sa tabi ng kama. Nakahiga ako, nakapikit, ngunit ang aking isipan ay patuloy na naglalakbay sa mga resibong nakita ko kanina sa garahe. Narinig ko ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Pumasok si Paulo. Pagod ang kanyang boses nang bumuntong hininga siya habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Hindi siya nagsalita. Naupo siya sa dulo ng kama. Ang kanyang katawan ay tila pasan ng buong mundo. Paulo? Tawag ko sa kanyang pangalan. Ang aking boses ay bahagyang nangangatog. Pagod ako, Maria. Bukas na natin pag-usapan ang kahit ano. Ang mabilis niyang sagot. Hindi man lang lumilingon sa akin. Hindi ko na napigilan. Bumangon ako at kinuha ang mga resibo na kanina ko pa itinago sa ilalim ng aking unan. Inilatag ko ang mga ito sa ibabaw ng kumot sa pagitan naming dalawa. Ang pagkaluskos ng papel sa katahimikan ng gabi ay tila isang babala. Ano ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka habang tinitingnan ang mga papel. Mga resibo ni Katrina. Sagot ko. Ang bawat salita ay may diin. Mga mamahaling gamit na binili niya. Gamit ang perang dapat sana ay pambayad natin sa gastusin sa bahay. Paulo, hindi na ako ang nagbabayad ng kuryente at tubig dahil wala na ang ipon ko. Sila ba ang kumukuha ng pera sa wallet ko? Tumahimik ang buong silid. Tanging ang ugong ng electric fan sa sulok ang maririnig. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Paulo. Mula sa pagod, patungo sa pagkabigla, at kalaunan ay sa isang malalim na kahihiyan. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang noo. Tila sinusubukang pigilan ang sakit ng ulo. Kailangan nila ng tulong, Maria. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ni Katrina? Siya ay nagdadalang tao at si Mama. Matanda na siya. Hindi natin sila pwedeng pabayaan. Ang kanyang boses ay mahina. Halos pabulong. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang mga palaso na tumama sa aking puso. Tulong, Paulo,
Ang pagtulong ba ay nangangahulugan ng pagpapaubaya sa kanila na ubusin tayo? Ang pagtulong ba ay nangangahulugan ng pagpapaubaya na maging sunod-sunuran tayo sa kanilang kasakiman? Ang aking boses ay tumataas na, punong-puno ng pait. Sila ang nagnanakaw sa ating kinabukasan at hinahayaan mo lang silang gawin iyon dahil lang sa takot kang sumuway sa kanila. Tumayo si Paulo at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang labas. Hindi ito takot. Ito ay paggalang. Utang na loob ko sa kanila ang lahat. Utang na loob? Ang sagot ko. Ang bawat salita ay puno ng pagkadismaya. Ang utang na loob ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng iyong sariling pagkatao. At hindi rin ito nangangahulugan na kailangan mong isakripisyo ang asawa mo para sa kanila. Lumapit ako sa kanya, ngunit hindi siya humarap. Ang distansya sa pagitan namin ay tila naging isang malawak na karagatan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay nagpapalalim sa aming lamat. Napagtanto ko na, sa sandaling ito, hindi lang ang aking mga gamit ang nawawala, kundi pati na rin ang pundasyon ng aming pagsasama. Bumalik ako sa kama at humiga. Tumalikod sa kanya. Ramdam ko ang pag-uga ng kutsyon nang humiga rin siya, ngunit hindi niya ako niyakap gaya ng dati. Ang bawat isa sa amin ay nakatingin sa magkabilang direksyon, malapit sa pisikal na espasyo, ngunit napakalayo sa damdamin. Ito na ba ang simula ng katapusan? Ang pag-ibig na akala ko ay matatag, ay natitinag na ba ng mga taong walang ibang hangad, kundi ang manggamit? Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa aking unan, tahimik at mainit. Hindi ko na alam kung paano pa maibabalik ang lahat sa dati. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi pa rin nawawala. Tila isang mabigat na bato na nakadagan sa aking puso. Paglabas ko ng silid, nadatnan ko si Chabelen na abala sa pag-aayos ng mga gamit sa sala. Tila ba sila ang may-ari ng bahay? Si Katrina naman ay nakahiga sa sopa, muling abala sa kanyang telepono habang humihigop ng mainit na kape na inihanda ko pa kagabi. Maria, kailangan nating mag-usap, wika ni Chabelen nang hindi man lang tumitingin sa akin. May mga bisitang darating mamayang hapon. Siguraduhin mong malinis ang buong bahay at maghanda ka ng merienda. Mga kaibigan ito ni Katrina mula sa probinsya. Napahinto ako. Tia, hindi ko po kakayaning maghanda ng merienda para sa maraming tao. May trabaho pa po ako sa opisina. Mabilis na tumayo si Katrina mula sa sopa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Ate, hindi mo ba alam ang pakiramdam ng maging buntis? Napapagod ako ng mabilis. At ikaw, bilang asawa ng kuya ko, obligasyon mong magsilbi sa aming mga bisita. Huwag kang maging makasarili. Hindi na ako nakaimik. Ang bawat katwiran na nais kong sabihin ay parang abo na tinangay ng hangin. Alam kong kahit anong sabihin ko, ang sagot nila ay palaging nakaugnay sa aking obligasyon bilang isang asawa at miyembro ng pamilya. Habang naglilinis ako sa kusina, isang sasakyan ang huminto sa harap ng aming bahay. Hindi ko inaasahan ang pagdating ng aming mga kapitbahay, si Aling Nena, ang kilalang tsismosa sa aming barangay, kasama ang kanyang anak. Ang kanilang pagdating ay tila isang pag-atake sa aking natitirang kahihiyan. Oh, Katrina, balita namin ay nagdadalang tao ka na. Masayang bati ni Aling Nena habang pumapasok sa loob. Ang ganda naman ng suot mo. Mukhang mamahalin na. Namula si Katrina sa saya. Mabilis na nag-post ng litrato nila ni Aling Nena sa social media. Oo nga po, Aling Nena. Salamat po. Si Kuya Paulo po ang bumili nito sa mall kahapon. Gusto niya raw kasing maging komportable ako. Ramdam ko ang pag-init ng aking muka. Hindi si Paulo ang bumili niyon. Ang suot niya ay ang dati kong damit na inangkin niya. Ang bawat salita ni Katrina ay isang kasinungalingang unti-unting sumisira sa aking reputasyon sa harap ng ibang tao. Lumingon si Aling Nena sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Maria,
Ang swerte mo naman. Napakabait ng asawa mo at ng biyenan mo. Napaka-supportive nila sa'yo. Napapikit ako ng mariin. Ang bawat ngiti na ibinigay ko ay pilit at masakit. Sa loob ng aking puso, isang malakas na sigaw ang nais kong pakawalan. Ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang pagtango. Hanggang kailan ko ba dapat lunukin ang ganitong kahihiyan? Hanggang kailan ko dapat ipagpatuloy ang pagpapanggap na masaya? Samantalang unti-unti na akong pinapatay ng kanilang mga kasinungalingan. Ang bawat tawanan sa sala ay tila isang matalim na tunog na bumabalot sa buong bahay. Ramdam ko ang pagnanais na tumakbo palayo, na iwanan ang lahat, ngunit ang aking mga paa ay tila nakabaon sa semento. Sa sandaling ito, napagtanto ko na ang aking pagtitiis ay may limitasyon at ang limitasyong yon ay malapit ng maabot. Ang mga sumunod na oras ay naging isang mahabang pagpapahirap habang abala sina Chebelen at Katrina sa pakikipagkwentuhan sa mga bisita. Nakakulong ako sa loob ng kusina. Naghuhugas ng mga pinggan na tila walang katapusan. Ang bawat kalansing ng baso ay parang tinig ng aking sariling pagkadismaya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Paulo. Nakita ko ang pagod sa kanyang mukha nang pumasok siya sa kusina. Ngunit nang makita niya ang ingay sa sala, biglang nabago ang kanyang ekspresyon. "Maria, anong nangyayari?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala para sa kanyang ina at kapatid. "Bakit may mga tao rito? Pagod na pagod ang mga yan. Kailangan nila ng pahinga." Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Pagod sila, Paulo. Sila ang nag-imbita sa mga taong ito. Sila ang nagpapakaabala sa pagpapanggap habang ako ang nagpapakapagod sa paglilinis at pagluluto para sa kanilang palabas. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumakad siya patungo sa sala at nakita ko ang pagbabago ng kanyang mukha nang makita niya si Katrina na nakasuot ng aking damit, nakangiting nagkukwento sa mga kapitbahay. Nakita ko ang pagbaba ng kanyang balikat, isang senyales ng pagsuko. Maya-maya, pumasok si Chebelen sa kusina. "Paulo, buti naman at nandyan ka." Si Maria, mukhang naiinis dahil kailangan nating mag-asikaso ng bisita. Hindi niya yata matanggap na bahagi ng pamilya natin ang magbigay ng kalinga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin ang katotohanan na ang perang pambili ng pagkain para sa mga bisitang ito ay galing sa ipon na sana ay pambayad namin sa credit card. Ngunit nakita ko si Paulo, ang lalaking pinakasalan ko, na yumuyuko sa harap ng kanyang ina. "Maria, itigil mo na yan. Ihanda mo na lang ang mga kailangan nila." Sabi ni Paulo, hindi man lang ako tiningnan. Ang mga salitang yon ang nagtulak sa akin sa bingit. Binitawan ko ang basahan na hawak ko. Hindi ako umiyak. Sa halip lumabas ako ng kusina at dumaan sa gitna ng sala, sa harap ng lahat ng bisita. Narinig ko ang tawanan ni Katrina, ang kanyang malakas na boses na nagsasabing, "Ang bait talaga ng ate ko. Napaka-supportive niya sa aming mag-ina." Tumigil ako sa harap niya. Tumingin ako sa kanya at sa isang sandali, ang buong sala ay tumahimik. Ang lahat ng mga bisita ay nakatingin sa amin. "Supportive?" Tanong ko. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. "Katrina, ang tawag sa pagtulong ay hindi pagnakaw sa kung ano ang hindi sayo. At ang pagtulong ay hindi nangangahulugan ng pagpapanggap na ikaw ang biktima, samantalang ikaw ang nag-uubos ng aming ipon." Nakita ko ang pagbabago ng kulay ng mukha ni Katrina mula sa pagiging mapagmataas patungo sa matinding pagkagulat. Si Tia Belen ay napatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay lumilipat-lipat sa amin. "Maria, anong sinasabi mo?" Sigaw ni Tia Belen. "Ang totoo, Tia." Sagot ko. Ang aking mga kamay ay nakatiklop sa aking dibdib. "Dahil sa inyo, ang asawa ko ay unti-unti nang nawawalan ng dignidad.
At ang bahay na ito, na dapat sana ay lugar ng pagmamahalan, ay naging entablado ng inyong kasakiman. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aming silid, ramdam ang bigat ng tingin ng lahat. Sa loob ng kwarto, isinara ko ang pinto at inilapat ang aking likod dito. Ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kalayaan. Nagawa ko na. Nasabi ko na ang matagal nang nakabaon sa aking puso. Ano man ang kahinatnan nito, alam kong hindi na ako ang Maria na tahimik na nagtitiis. Narinig ko ang malalakas na yabag ng paa ni Paulo sa labas ng pinto, ang kanyang boses na puno ng pagkalito at galit. Ang laban ay nagsisimula na. Ang pintuan ng aming silid ay marahas na bumukas. Pumasok si Paulo, ang kanyang mukha ay bakas. Ang matinding galit at pagkalito. Hindi ko siya hinintay na magsalita. Nanatili akong nakatayo sa harap ng salamin. Tinatanggal ang aking hikaw. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ano ang ginawa mo, Maria? Bakit mo sila ipinahiya sa harap ng maraming tao? Ang boses niya ay punong-puno ng pagkadismaya. Hindi ba natin pwedeng pag-usapan ang mga bagay na ito ng pribado? Nasira mo ang araw ni Mama. Tumalikod ako sa kanya. Ang aking mga mata ay diretso sa kanyang mga mata. Paulo, ilang beses ko nang sinubukan na pag-usapan ito ng pribado. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hindi na tayo makakahinga sa dami ng kanilang hinihingi. Pero ano ang ginawa mo? Pinili mong hindi makinig dahil takot kang mabahiran ang imahe ng pamilya mo. Pamilya ko sila, Maria. Hindi ko sila pwedeng talikuran. Ang sigaw niya, ang kanyang kamao ay tumama sa pader. Lumikha ng isang nakabibinging tunog sa loob ng maliit na silid. Hindi mo sila kailangang talikuran, Paulo. Ang kailangan mo lang ay protektahan ang ating kinabukasan. Pero heto tayo. Ang ipon natin ay nauubos, ang dangal ko ay natatapakan, at ang sarili nating tahanan ay naging pugad ng mga taong walang ibang ginawa kundi ang manggamit. Bumagsak ang balikat ni Paulo. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagod. Naupo siya sa dulo ng kama, ang kanyang ulo ay nakayuko. Sa labas, naririnig ko ang mahinang pag-iyak ni Katrina. Isang manipulasyon na alam kong inihahanda para sa susunod na yugto ng kanilang palabas. Aalis sila, Paulo. Wika ko, ang aking boses ay seryoso at walang pag-aalinlangan. O ako ang aalis. Ang pagbabanta na yon ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang matinding pangangailangan na iligtas ang aking sarili. Tumingin si Paulo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alam niya na sa pagkakataong ito, hindi lang ako nagtatampo. Seryoso ako. Hindi mo pwedeng gawin yon, pabulong niyang sabi. Nagawa ko na, sagot ko. Ngayong gabi, matutulog ako sa bahay ng kapatid ko. Kailangan mo ng oras para pag-isipan kung sino ang prioridad mo. Ang pamilyang nagtutulak sa'yo sa hukay o ang asawang nagmamahal sa'yo ng totoo. Kinuha ko ang aking maliit na bag at dahan-dahang inilagay ang ilang mahahalagang gamit. Habang naglalakad ako, palabas ng silid, dumaan ako sa sala. Nakita ko si Chabelen na nakaupo, nakatingin sa akin nang may halong pagkamuhi. Si Katrina ay hindi na nagpapanggap. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi ako huminto. Hindi ako lumingon. Sa bawat hakbang ko patungo sa pintuan, naramdaman ko ang unti-unting paggaan ng aking mga balikat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit alam kong sa sandaling ito, pinili ko ang aking sariling kapayapaan. Nang marating ko ang labas ng bahay, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng kadiliman. Tumingin ako sa bintana ng aming silid kung saan nakadungaw si Paulo. Ang kanyang figura ay tila isang anino ng pag-aalinlangan. Ito na ba ang huling beses na tatapak ako
Sa bahay na ito? O ito na ang simula ng pagbabago na matagal ko nang pinangarap? Hindi ko na hinintay ang sagot. Naglakad ako palayo. Ang bawat hakbang ay isang pangako ng pagbangon mula sa pagkakalugmok. Ang bahay ng aking kapatid ay tahimik, isang malaking pagkakaiba sa ingay at tensyon na iniwan ko sa aking sariling tahanan. Nakaupo ako sa balkonahe, tinitingnan ang dahan-dahang paggalaw ng mga dahon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang paghupa ng kaba, ngunit kapalit nito ay ang pait ng katotohanan. Tila bumalik ang aking gunita sa mga nakaraang taon. Naalala ko pa noong nagsisimula pa lang kaming mag-asawa ni Paulo. Nangako kami sa harap ng altar na magtutulungan sa hirap at ginhawa. Ngunit kailan nga ba nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nga ba naging obligasyon ang pagpapakain sa kasakiman ng iba sa halip na pagtataguyod sa aming sariling pangarap? Ang pamilya ni Paulo ay hindi palaging ganoon. O marahil, bulag lang ako noon dahil sa pagmamahal. Naalala ko ang mga pagkakataong pinili kong magtiis, pinili kong magtrabaho ng extra shifts para lang matustusan ang luho ni Katrina sa pag-aakalang ito ang paraan upang maging tunay na bahagi ako ng pamilya nila. Ngunit ang pagtanggap na aking hinahangad ay naging isang pain na unti-unting kumakain sa aking dignidad. Biglang tumunog ang aking telepono, isang mensahe mula kay Paulo. "Maria, nasaan ka? Umuwi ka na. Sila mama. Galit na galit. Hindi sila tumitigil sa panunumbat. Hindi ko na alam ang gagawin." Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. Walang sorry, walang pagkilala sa aking nararamdaman. Ang tanging naroon ay ang kanyang sariling kaguluhan dahil sa presyur ng kanyang ina. Muli, inuna niya ang emosyon ng kanyang pamilya kaysa sa sakit na dinaranas ng kanyang asawa. Hindi ko sinagot ang mensahe. Ibinaba ko ang telepono sa mesa at tiningnan ang mga bituin. Sa loob ng maraming taon, inakala ko na ang pagiging mabuting asawa ay nangangahulugan ng pagtitiis, na ang pagiging mabuting manugang ay nangangahulugan ng pagpapaubaya. Ngunit sa oras na ito, habang nakadama ako ng kagaanan ng loob sa malayo sa kanilang mapanghusgang mga mata, napagtanto ko ang isang malupit na katotohanan. Ang pagtitiis na walang hangganan ay hindi kabutihan. Ito ay pagpapatiwakal ng sariling pagkatao. Ano ang halaga ng aking pagmamahal kung ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawala ng aking sarili? Ang mga tanong na ito ay tila mga aninong sumasabay sa akin sa katahimikan ng gabi. Narinig ko ang mahinang yabag ng aking kapatid sa likuran ko. Hindi siya nagtanong. Lumapit lang siya at nagpatong ng kumot sa aking balikat. Ang init ng kumot ay nagpaalala sa akin na may mga taong tunay na nagmamahal sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Habang nakatingin sa malayo, nagdesisyon ako. Hindi ako uuwi ng basta-basta. Hindi ako uuwi hanggat hindi nababago ang mga patakaran sa bahay na yon. At kung hindi man magbago ang lahat, marahil, panahon na para tanggapin na ang kwento namin ni Paulo ay kailangang magkaroon ng ibang wakas. Sa kabilang panig ng linya, alam kong naghihintay si Paulo, umaasang babalik ako ng may ngiti at pagpapaubaya. Ngunit sa gabing ito, ang Maria na kilala niya ay unti-unting nagbabago. Ang pagmamahal ko ay hindi na isang tanikalang madaling hatakin ng sinuman. 2 araw na akong nananatili sa bahay ng aking kapatid. At sa loob ng mga araw na yon, tila unti-unting luminaw ang lahat. Habang ang aking isipan ay nakatuon sa pagpapahinga, isang mensahe ang pumasok sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman ang totoo tungkol sa perang kinukuha nila, tingnan mo ang mga bank statement na itinago ni Katrina sa loob ng cabinet sa master bedroom. Huwag kang magtiwala sa mga nakikita mo sa ibabaw. Ang mensaheng iyon ay parang isang kidlat na gumising sa aking natutulog na kuryosidad. Sino ang nagpadala nito? Bakit ngayon pa? Hindi ako nag-atubili.
Sa kalagitnaan ng gabi, nagpasya akong bumalik sa aming bahay habang alam kong nasa trabaho si Paulo at malamang ay nasa labas si Tia Belen para sa kanilang regular na paglalakad sa barangay. Nang makarating ako, tahimik ang paligid. Mabilis akong pumasok sa aming silid. Ang cabinet na tinutukoy ay nakasusi, ngunit alam ko kung saan nakatago ang duplicate na susi. Nang buksan ko ito, ang bumungad sa akin ay hindi lamang mga lumang gamit, kundi isang makapal na folder ng mga dokumento. Sa gitna ng mga papel, nakita ko ang mga bank statements na hindi ko akalain na umiiral. Hindi lang 5 o 10,000 ang nawawala. Ang mga transaksyon ay nagpapakita ng malalaking halaga na ipinapadala sa isang account na nakapangalan kay Katrina. Hindi ito para sa kanyang pangangailangan bilang buntis. Ang pera ay ginagamit para sa pagbabayad ng mga utang sa kasino at online shopping na umabot na sa daan-daang libong piso. Ang aking mga kamay ay nanlamig. Hindi lang pala sila nanghihingi ng suporta. Ninanakawan nila kami ng unti-unti gamit ang pangalan ni Paulo. Ang kanilang utang na loob ay isang kasinungalingan na binuo para takpan ang isang malaking krimen ng kasakiman. Habang binabasa ko ang bawat detalye, narinig ko ang yabag ng mga paa sa labas ng pinto. Si Tia Belen. Sino ang pumasok sa loob? Sigaw niya mula sa sala. Hindi ako nag-atubili. Kinuha ko ang mga papel at mabilis na itinago sa loob ng aking bag. Sa sandaling bumukas ang pinto, nakita ko ang nanlilisik na mga mata ni Tia Belen. Maria, anong ginagawa mo rito? Magnanakaw ka ba sa sarili mong bahay? Humarap ako sa kanya ng may tapang. Hindi na ako ang babaeng nangangatog sa harap niya. Sa aking bag, hawak ko ang ebidensya na magpapabagsak sa kanilang lahat. Magnanakaw, Tia? Sino sa atin ang tunay na magnanakaw? Tanong ko. Ang boses ay matatag at malamig. Ang mga bank statement na ito, sa tingin mo ba ay mananatili itong sikreto habang buhay? Ang mukha ni Tia Belen ay biglang namutla. Ang dati niyang mapagmataas na tindig ay unti-unting gumuho. Alam niyang nahuli ko sila. Alam niyang sa sandaling ipakita ko ito kay Paulo, tapos na ang kanilang malayang pamumuhay. Wala kang magagawa, Maria. Asawa mo ang pipili kung sino ang paniniwalaan niya. Banta niya. Ngunit may bakas na ng takot sa kanyang tinig. Tama ka, Tia. Sagot ko, habang naglalakad patungo sa pinto. Si Paulo ang pipili. At sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hahayaang mamili ng bulag. Iniwan ko siyang nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabahala. Paglabas ko ng bahay, dama ko ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit kasabay nito ay ang matinding determinasyon. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ito usapin ng pamilya. Usapin na ito ng katarungan. Pagdating ko sa opisina ni Paulo, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Hindi sa takot, kundi sa galit na matagal ko nang kinikimkim. Nakita ko siyang nakaupo sa kanyang desk. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pagod at pag-aalala. Nang makita niya ako, tumayo siya agad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-asa. Maria, bakit ka nandito? Umuwi na tayo, please. Hindi ko na kaya ang tensyon sa bahay. Pabulong niyang sabi na tila natatakot na may makarinig sa amin. Hindi ako sumagot. Inilabas ko ang folder mula sa aking bag at inilatag ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat papel na nakalabas ay tila isang bomba na naghihintay na sumabog. Basahin mo, Paulo. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin. Basahin mo ang mga transaksyon ng kapatid mo. Basahin mo kung saan napupunta ang perang pinagpapaguran natin araw-araw. Tumingin si Paulo sa mga papel. Sa simula, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ngunit habang binabasa niya ang bawat linya, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagkalito, patungo sa matinding galit at kalaunan, sa isang matinding pananahimik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga dokumento.
Hindi, hindi ito maari. Sinabi ni Katrina na pambayad ito sa ospital at pangangailangan ng bata. Ang boses niya ay nanginginig. Kasinungalingan ng lahat, Paulo. Sagot ko, ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Habang ikaw ay nagpapagod para sa utang na loob, sila ay namumuhay sa luho gamit ang iyong dugo at pawis. Hindi sila biktima. Sila ang mga taong gumagamit sa iyong kabutihan para sa kanilang sariling kasakiman. Tumahimik ang buong paligid. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagbagsak ng maskara ni Paulo, ang pagkilala niya sa masaklap na katotohanan na matagal niyang tinakasan. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay mahina. Puno ng pag-asa na sana ay ako ang may hawak ng solusyon. Ang kailangan mong gawin ay piliin, sagot ko. Piliin mo kung sino ang tunay na pamilya mo. Piliin mo kung sino ang dapat mong protektahan. Kung gusto mong manatili sa kanila, hindi na ako ang kasama mo. Pero kung gusto mo ng buhay na tayo ang nagtataguyod, ngayon ang panahon para putulin ang tanikala. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa sandaling ito, ramdam ko ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Hindi ko siya pinilit. Iniwan ko ang mga papel sa kanyang mesa. Pag-isipan mo, Paulo. Pag-uwi mo mamaya, sana ay alam mo na ang iyong panig. Tumalikod ako at naglakad palabas ng opisina. Habang nasa elevator ako, naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Hindi ko alam ang mangyayari sa aming pag-uusap mamayang gabi. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kapangyarihan ay wala na sa kamay ng biyenan ko. Ang kapangyarihan ay nasa katotohanan. Kahit ano ang mangyari, handa na ako. Kung pipiliin niya sila, handa na akong magsimulang muli. Kung pipiliin niya ako, handa na akong bumuo ng bagong bukas. Ang bawat palapag ng gusali na aking nadadaanan ay tila isang hakbang papalapit sa aking kalayaan. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng pahintulot. Ako na ang may hawak ng sarili kong tadhana. Pag-uwi ko sa bahay ng aking kapatid, hindi ako makapaghintay. Ang gabi ay naging napakabagal. Bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay. Maya-maya, narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Si Paulo. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang Paulo na hindi ko nakilala. Ang kanyang mga mata ay mapula. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang muka ay bakas. Ang matinding pagod ng isang taong bagong gising mula sa isang mahabang bangungot. Hindi siya pumasok agad. Nakatayo lang siya sa harap ko, basang-basa ng ulan. Maria, pabulong niyang tawag sa aking pangalan. Tama ka. Lahat ng sinabi mo, totoo lahat. Pumasok siya at naupo sa hapag. Inilapag ang isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Kinausap ko si Katrina. Hindi siya nagsisi. Sa halip sinigawan niya ako. Sinabing karapatan niya ang pera dahil kapatid niya ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Hindi ako nagulat. Ang mga taong nasanay sa kasakiman ay hindi kailanman nakakakita ng mali sa kanilang ginagawa. At si Mama? Tanong ko. Si Mama. Ipinagtanggol pa rin siya. Sinabi niya na kung hindi ko sila tutulungan, wala na akong utang na loob bilang anak. Sinabi ko sa kanila na simula ngayon, wala nang piso na lalabas sa bulsa ko para sa luho nila. Hindi sila naniwala. Akala nila ay nagbabanta lang ako. Nakita ko ang pagtigas ng kanyang panga. Kaya pinalayas ko sila. Napatigil ako. Pinalayas mo sila? Oo. Sagot niya. Ang boses ay matatag na. Dinala ko sila sa bahay ng isa nilang kamag-anak. Sinabi ko sa kanila na hindi na sila pwedeng bumalik sa bahay natin. Hindi ito pagtatakwil sa pamilya, Maria. Ito ay pagtatakwil sa maling pamamaraan nila ng pagtrato sa atin. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Ang bigat na matagal kong pasan-pasan ay unti-unting nawala. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Alam kong hindi sila susuko ng ganoon lang kadali. Hindi sila titigil, Paulo.
Gagawa sila ng paraan para sirain ang pangalan mo o ang sa akin. Babala ko. Hayaan mo sila. Sagot niya habang dahan-dahang hinahawakan ang aking kamay. Sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot dahil alam kong ikaw ang kasama ko at ang katotohanan ay nasa panig natin. Sa gabing iyon, hindi naging madali ang lahat. Alam ko na ang susunod na mga araw ay magiging mahirap dahil sa panunumbat at drama na gagawin ni Tia Belen at Katrina. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ako nag-iisa sa laban. Ang pangarap kong tahimik na buhay ay malapit na. Ngunit kailangan muna naming dumaan sa bagyo. Handa na ako. Kahit anong gawin nila, hindi na nila mabubura ang katotohanang kami ang may hawak ng aming kinabukasan. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Ang pagmamahal na akala ko ay nawala na, ay dahan-dahang sumisibol muli. Hindi dahil sa sakripisyo, kundi dahil sa pagtitiwala at katotohanan. Hindi nagtagal ang katahimikan. Ang sumunod na umaga ay sinalubong ng sunod-sunod na notification sa aking telepono, Facebook, Instagram, TikTok. Ang aming mga pangalan o ang mga malisyosong bersyon ng aming mga pangalan ay naging laman ng mga post ni Katrina. Kawawa naman ang kapatid ko. Kinain na ng asawa niyang wala namang kwenta. Pinapaalis kami sa bahay namin dahil lang sa madamot siyang manugang. Iyon ang nakasulat sa caption ng isang video kung saan umiiyak si Katrina habang hawak ang isang pekeng dokumento ng pagpapaalis. Ang mga komento ay puno ng mga taong hindi naman alam ang totoo. Mga taong mabilis humusga dahil sa isang video na puno ng kasinungalingan. Nakita mo ba? Tanong ni Paulo habang nakatingin sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Ang kapal ng mukha nila. Ginagamit nila ang social media para palabasin na tayo ang masama. Hayaan mo sila, Paulo. Sagot ko habang abala sa pag-aayos ng mga dokumentong kailangan para sa pag-file ng demand letter laban sa kanilang paninirang puri. Ang kasinungalingan ay may hangganan. Ang totoo, kailangan lang ng panahon para lumabas. Ngunit hindi lang doon natapos ang kanilang gulo. Bandang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa aming barangay captain. Maria, kailangan mong pumunta rito. Nandito ang nanay ni Paulo. Sinasabi nilang ninakaw niyo raw ang mga ari-arian na dapat ay para sa kanila. Nagkatinginan kami ni Paulo. Ang kanilang desperasyon ay umabot na sa antas ng paggawa ng mga krimen. Pagdating namin sa barangay hall, nakita namin si Tia Belen na nag-iiskandalo, habang si Katrina naman ay patuloy na nag-a-acting na parang hinihimatay. Ito ang mga taong kumuha ng lahat ng ipon namin. Pinapalayas kami sa bahay namin. Sigaw ni Tia Belen nang makita kami. Lumapit ako sa barangay captain at inilabas ang folder na dala ko. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga ebidensya ng kanilang maling gawain. Kapitan, narito po ang pruweba. Kalmado kong sinabi habang ibinibigay ang folder. Hindi po kami nagnakaw. Sila po ang unti-unting nagubos ng aming pera para sa mga sugal at luho na hindi namin alam. Ang bawat mata sa loob ng barangay hall ay napako sa mga dokumento. Nakita ko ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon ng kapitan. Si Tia Belen ay biglang tumahimik. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa matinding takot. Totoo ba ito, Belen? Tanong ng kapitan. Hindi makasagot si Tia Belen. Si Katrina naman ay napatigil sa kanyang pag-arte. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang nila yan. Sigaw ni Katrina. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. May pirmadong bank records ito, Katrina. Sabi ko ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto mo bang dalhin natin ito sa pulisya para masuri? Sa sandaling iyon, ang palasyo ng kanilang kasinungalingan ay tuluyang gumuho. Ang bawat taong nakatingin ay hindi na nakikita ang kawawang pamilya, kundi ang mga taong handang gumamit ng iba para sa sariling kapakanan.
tapos na ang laro. Ang kanilang pananakot ay wala ng bisa. Ang katotohanan ang pinakamalakas na sandata. At sa pagkakataong ito, hindi kami ang matatalo. Naramdaman ko ang paghawak ni Paulo sa aking kamay. Isang paghawak na puno ng suporta at pagmamalaki. Alam naming dalawa na simula pa lang ito, ngunit sa gabing ito, natalo na namin ang mga taong matagal nang nagpahirap sa amin. Ang katahimikan sa loob ng barangay hall ay tila mas nakabibingi kaysa sa sigawan kanina. Ang bawat pares ng mata ng mga tanod at ng kapitan ay nakatuon sa mga dokumentong hawak nila, ang mga pruwebang hindi na maikakaila ni Natya Belen at Katrina. Belen, Katrina! Ang mabigat na tinig ng kapitan ang bumasag sa katahimikan. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang basta papel. Ito ay katibayan ng panloloko. Kung itutuloy ni na Paulo at Maria ang kasong ito, hindi lang kahihiyan ang aabutin ninyo. Maaari kayong makulong. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Katrina. Ang kanyang boses na kanina lang ay punong-puno ng pag-iingay ay naging isang pabulong na alulong. Hindi ito maaari. Kuya, sabihin mo sa kanila na bawiin ang demanda. Pamilya tayo. Tumingin ako kay Paulo. Ito ang sandali ng katotohanan. Hahayaan ba niyang muling manaig ang pamilya sa katarungan? Humarap si Paulo sa kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng pag-aalinlangan. Katrina, ang pamilya ay hindi ginagamit para sa sariling interes. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw at hindi naninira ng kapwa. Ang ginawa ninyo kay Maria, hindi ko yun mapapatawad ng basta-basta. Tumingin si Tia Belen sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa na hinaluan pa rin ng bakas ng pagkamuhi. Paulo, anak, pag-isipan mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Paano mo magagawang ipakulong ang sarili mong kadugo? Kayo ang nagpalaki sa akin. Tama kayo. Sagot ni Paulo. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Pero ang mga aral na itinuro ninyo sa akin, ang respeto, ang katapatan, ang pagmamahalan, ay tila kayo mismo ang sumira. Hindi ko itutuloy ang kaso kung pipirma kayo sa isang kasunduan. Babayaran ninyo ang lahat ng perang kinuha ninyo at hindi na kayo muling lalapit sa amin. Ang usapan ay tumagal ng ilang oras. Ang kanilang pagtanggi, ang kanilang mga dahilan, at ang kanilang mga luha ay hindi na nagkaroon ng bisa. Sa huli, napilitan silang pumirma. Ang pagkakasulat ng kanilang mga pangalan sa kasunduan ay tila paglagda sa pagtatapos ng kanilang impluwensya sa aming buhay. Paglabas namin ng barangay hall, ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang yakap ng ginhawa. Nakita namin silang sumakay sa isang taxi. Ang kanilang mga mukha ay bakas, ang matinding pagkatalo at kahihiyan. Hindi na sila ang mga taong kinatatakutan ko. Sila na lamang ay mga aninong nalulunod sa sarili nilang kasinungalingan. Tapos na ba? Tanong ni Paulo, habang hinahawakan ang aking kamay sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng poste. Tapos na ang gulo, Paulo. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. Pero ang paghilom, ngayon pa lang magsisimula. Sa wakas, ang aming tahanan ay amin na ulit. Walang mga lihim, walang mga taong sumisira sa aming pagmamahalan. Ang daan patungo sa paghilom ay magiging mahaba. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sumakay kami sa aming sasakyan. Sa bawat distansyang nilalayo namin mula sa barangay hall, nararamdaman ko ang pagkawala ng bigat sa aking dibdib. Ang aming kwento ay hindi natapos sa paghihiganti. Ito ay nagpatuloy sa pagpili sa kung ano ang tama. Lumipas ang mga buwan na tila isang mahabang paghinga. Ang aming bahay na dati ay punong-puno ng tensyon at amoy ng pagkabalisa ay unti-unting napuno ng kapayapaan. Wala nang mga sigaw sa sala, wala nang mga lihim na pagkuha ng pera, at higit sa lahat, wala nang bigat na pumipigil sa aming pagmamahalan. Ngunit ang paghilom ay hindi nangangahulugang
paglimot. May mga gabi pa rin na nagigising ako, nakikinig sa bawat yabag sa labas, umaasang hindi na sila babalik. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang pagyakap ni Paulo. Ang kanyang yakap ay nagpapaalala sa akin na ligtas na kami. Maria, naiisip mo pa ba sila? Tanong niya sa isang gabi habang nakatingin kami sa mga bituin mula sa aming balkon. Minsan, sagot ko habang pinaglalaroan ng aking wedding ring. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa. Nakakaawa sila, Paulo. Ang kanilang buong buhay ay nakadepende sa paggamit ng ibang tao. Hindi nila naranasan ang tunay na kasiyahan ng pagsisikap. Tumango si Paulo. Tama ka. Ang pinakamabigat na parusa sa kanila ay ang mamuhay sa kasinungalingan na sila mismo ang gumawa. Hindi na natin kailangang maghiganti. Ang buhay na maayos at payapa ang pinakamalakas nating sagot. Nagsimula na rin kaming bumuo muli ng aming ipon. Ang bawat piso na aming kinikita ay may malinaw na layunin para sa aming kinabukasan, para sa mga pangarap na muntik na naming bitawan. Hindi man kami naging kasing yaman ng inaakala ng iba. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na yaman, ang kapayapaan ng isipan. Isang hapon, nakatanggap ako ng balita mula sa isang pinsan ni Paulo. Sabi niya, si Katrina ay nagtatrabaho na sa isang maliit na kainan sa probinsya, habang si Tia Belen ay nakatira na sa isang maliit na silid. Wala na ang mga designer bags, wala na ang mga mamahaling status sa social media. Hindi ako nakaramdam ng saya sa kanilang pagkakalugmok. Sa halip, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan. Ang kanilang kapalaran ay hindi na namin kontrolado. Ipinasya ko na ang patawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling kaluluwa. Patawad dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng aking nakaraan. Sa huli, ang pag-ibig na nagligtas sa amin ay hindi lamang ang pag-ibig sa isa't isa, kundi ang pag-ibig sa katotohanan. Natutunan namin na ang hangganan sa pagitan ng pagiging mabuti at pagiging sunod-sunuran ay ang lakas ng loob na magsalita. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan. Isang bagong simula ang aking dinadala, ang aming unang anak. Ang batang ito ay lalaki sa isang bahay na puno ng katapatan at pagmamahalan. Malayo sa mga aninong sinubukan kaming sirain. Handa ka na ba? Tanong ni Paulo habang hinahalikan ng aking noo. Handa na, sagot ko. Nakangiti ng matamis. Ang bagyo ay lumipas na at ang bahaghari ay unti-unti nang sumisikat. Hindi na kami ang mga biktima ng aming nakaraan. Kami na ang mga manunulat ng aming sariling hinaharap. Lumipas ang mga buwan at ang aming tahanan ay napuno ng ingay ng mga gamit na pambata at ang matatamis na tawa namin ni Paulo. Ang nakaraan ay tila isang malabong panaginip na lang, isang aral na nakaukit sa aming mga puso, ngunit hindi na kayang saktan ng aming kasalukuyan. Isang hapon, habang naglalakad kami sa parke malapit sa aming subdivision, hindi sinasadyang nakasalubong namin ang isang dati naming kapitbahay. Nag-usap kami ng sandali tungkol sa buhay-buhay. Sa gitna ng usapan, nabanggit niya ang balita tungkol sa amin. Salamat sa Diyos at maayos na ang lahat sa inyo, ani ng kapitbahay. Marami ang humanga sa inyo, Maria. Hindi lang dahil sa tagumpay ninyo, kundi dahil sa kung paano ninyo hinawakan ang pagsubok nang hindi nawawala ang inyong dignidad. Ngumiti ako. Noon, ang opinyon ng ibang tao ang siyang nagdidikta ng aking kaligayahan. Noon, natatakot akong husgahan. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na tagumpay ay wala sa kung ano ang sasabihin ng iba, kundi sa kapayapaan na nararamdaman mo tuwing gabi bago ka pumikit. Pagka-uwi namin, pumasok kami sa kwartong inihanda namin para sa sanggol. Pinagmasdan ko ang bawat detalye, ang kulay ng pintura, ang malambot na kama, ang bawat kagamitan na aming pinag-ipunan ng may pagmamahal. Ito ang simbolo ng aming bagong buhay. Maria, tawag sa akin ni Paulo.
Hinawakan niya ang aking mga kamay at tiningnan ako ng may katapatan. Salamat. Kung hindi dahil sa katapangan mo noon, malamang na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin tayo sa mundong gusto nilang ipilit sa atin. Salamat din, Paulo. Sagot ko habang nakatingin sa kanya nang may luha sa aking mga mata. Salamat dahil pinili mo ang tama. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang malunod sa kasinungalingan nila. Sa gitna ng silid na yon, ramdam ko ang pagbuo ng isang bagong yugto. Hindi na kami ang mag-asawang laging sumusunod. Hindi na kami ang mga biktima ng utang na loob. Kami na ang mga magulang na may sapat na lakas ng loob na magturo sa aming anak ng kahalagahan ng hangganan, ng paggalang, at ng pagmamahal na malaya. Ang paglalakbay namin ay hindi naging madali. Maraming luha ang pumatak, maraming gabi ang naging mahirap. Ngunit sa bawat pagsubok, natagpuan namin ang isa't isa sa paraang hindi namin akalain. Ang pag-ibig namin ay hindi lamang basta emosyon. Ito ay isang desisyon. Tiningnan ko ang buwan mula sa bintana. Muli, naisip ko sina Belen at Katrina. Wala na ang galit, wala na ang puot. Tanging ang kagustuhan na sana ay matuto rin silang hanapin ang kanilang sariling kapayapaan, malayo sa amin. Nang ilapat ko ang aking ulo sa balikat ni Paulo, alam ko na ang lahat ng sakit na naranasan namin ay may dahilan. Ito ay upang ituro sa amin na ang tunay na tahanan ay hindi nakadepende sa kung sino ang kasama mo, kundi sa kung gaano kakatapat sa iyong sarili at sa iyong kapareha. Ang huling kabanata ng aming pakikibaka ay tapos na at ang susunod na yugto ay ang simula ng isang buhay na tunay na amin. Lumipas ang 5 taon. Ang aming munting tahanan ay puno na ng masiglang boses ng isang batang lalaki na mahilig magtakbuhan sa aming garden. Ang bawat sulok ng aming bahay ay saksi sa aming pagbangon. Habang nagtitimpla ako ng kape sa umaga, napatingin ako sa labas. Nakita ko si Paulo na nakikipaglaro sa aming anak. Ang mga alaalang puno ng pait ay tila naglaho na sa hangin, napalitan ng mga tanawing puno ng liwanag. Napatanong ako sa aking sarili, patawad na ba ako? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa ginawa nila at lalong hindi ito nangangahulugan ng pagpapahintulot sa kanila na muling manakit. Ang patawad ko ay ang pagbitaw sa bigat ng puot na matagal kong kinalinga. Pinatawad ko sila para sa aking sariling kalayaan. Hindi ko na sila kinamumuhian, hindi ko na sila inaalala. Sila ay bahagi na lamang ng isang nakaraang aral na naghubog sa kung sino ako ngayon. Bumalik na ba ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang anumang pagsubok ng may paninindigan. Ang kapayapaan ay ang malaman na sa gabi, ang aming pintuan ay sarado para sa mga mapanira at bukas para sa pagmamahalan. Ang bahay na ito ay hindi na entablado ng drama. Ito ay isang santuwaryo ng katotohanan. Ano ang aral na aking iniwan sa ating kwento? Natutunan ko na ang pamilya ay hindi lamang nakabatay sa dugo. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong nagbibigay sa iyo ng respeto, nagmamahal ng walang pasubali, at hindi ka ginagawang instrumento para sa kanilang pansariling hangarin. Ang utang na loob ay hindi dapat maging kadena ng pag-aalipin. At higit sa lahat, ang pagtatakda ng hangganan, boundary, ay hindi pagiging makasarili. Ito ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal sa sarili at sa iyong asawa. Tumingin ako sa frame sa aming dingding, isang litrato namin ni Paulo noong kami ay nagsisimula pa lamang, at sa tabi nito ay ang litrato naming tatlo ngayon. Hindi naging madali ang aming landas, ngunit hindi ko ito ipagpapalit sa kahit ano. Ang bawat sugat na aming natamo ay naging patunay na kami ay matatag. Ang bawat luha ay naging dilig sa aming masaganang bukas. Sa huli,
Ang aming kwento ay hindi tungkol sa kung paano kami nasira ng ibang tao, kundi kung paano namin piniling buuin ang aming sarili sa kabila ng lahat. Ang kinabukasan ay hindi na isang misteryo na puno ng takot. Ito ay isang canvas na hinabi namin ng katotohanan, pagtitiwala at pag-ibig na nananatiling matatag sa gitna ng anumang bagyo. Ang huling pahina ng aming nakaraan ay sarado na at ang panulat ng aming hinaharap ay nasa aming mga kamay na.